What is up mga ka-bike bros? For today's video, meron ng dalawang helmet dito sa ating harapan. At itong dalawang helmet na to ay nasa 2,000 pesos price range. So titignan natin sa dalawang helmet na to kung sino ba yung pinakasulit at pinakamagandang specs. Nandito nga sa aking kaliwa yung Giro Isod. At nandito naman sa aking kanan ay ang Sanrimoon TT38 Carpo. So itong Giro Isod, alam naman natin ang Giro brand ay well-established na itong brand na to. Ito namang Sanrimoon, made in China, itong Sanrimoon. Punta naman tayo mga ka-bike bros, color options na pwede nyong bilhin sa mga helmet na to. So dito sa Giro Isod, meron siyang 5 colorway mga ka-bike bros. Ang mga colorways ng Giro Isod ay matte black, matte titanium, at matte white. Then meron din silang blue and white combination and blue and green combination. So 5 yung color options nyo dito sa Giro Isod. Dito naman sa Sanrimoon TT38 Carpo, meron kayong 4 na color options na pwede nyong pagpilian. Itong nasa harap natin ngayon, ito yung tinatawag nilang luminous white. Ang isang color ay ang tinatawag naman nila na honey tea brown. Then meron ding pangatlong kulay yung tinatawag naman nilang smoky pink. At ang pang-apat na kulay ay ang enchanting black. So yan yung 4 na color nitong Sanrimoon 3038 Carpo. Punta naman tayo mga ka-bike bros sa safety certifications nitong mga helmet na to. So unahin natin itong Giro Isod. Ayan mga ka-bike bros, as you can see here dito sa Giro Isod, CPSC certified naman siya, EN 1078. Yan, meron siya dyan. So yung CPSC mga ka-bike bros, ang ibig sabihin yan ay US Consumer Product Safety Commission. Yun yung commission na nagsicertified na safe yung helmet gamitin mga ka-bike bros. So, yan yung certification nitong Giro Isod. So, yan. Dito naman sa Sanrimoon TT38 Carpo, check naman natin yung certification niya. CPSC EN 1078 certified din siya, same with the Giro Isod. So, yan. Same lang naman sila ng safety certification ni Giro Isod. So yun nga mga ka-bike bros, punta naman tayo sa materials na ginamit sa mga helmet na to. So upon checking, pares lang naman yung materials na ginamit sa mga helmet na to. Yung EPS foam na usually yun naman yung ginagamit sa mga bike helmet. At upon checking, yung density ng EPS foam ng dalawang helmet na to ay napakaganda, no? Walang mga butas, walang uka. So perfect yung parehas na helmet na to. Then yung polycarbonate shell, itong yung pinaka-shell sa labas. So yan, parehas lang naman ang materials na ginamit mga ka-bike bros. So punta naman tayo kung gaano ba kakomportable itong mga helmet na to mga ka-bike bros. So i-check natin yung mga air vents ng mga helmet na to. So itong Giro Isod mga ka-bike bros, check natin kung ilan yung air vents niya. So binilang ko lahat mga ka-bike bros. Meron siyang 24 air vents. Very comfortable na yun mga ka-bike bros, no? So yung hangin, no, papasok talaga yan sa ulo nyo. Though, yung mga air vents niya, maliliit lang, maikli. Yan, kung mapapansin nyo. Ito yung likod niya. Then, ito yung air vents. So, you can see here. So, yan. So, 24 air vents for the Giro Isod, mga ka-bike bros. Dito naman mga ka-bike bros sa Sanrimoon TT38 Carpo, meron siyang 14 air vents. Pero kung mapapansin nyo, yung air vents niya, ang haba, no? Ayan, no? Ang laki. Laki ng butas, mga ka-bike bros, no? So, sa feeling ko, mas yung air dito sa Sanrimoon TT38 kasi as you can see, sobrang haba ng air vent. So, tuloy-tuloy yung hangin sa loob ng ulo nyo. Ayan, ganito naman yung likod niya, yung air vent sa likod niya. So, yan mga ka-bike bro. So, yan yung air vents ng TT38 Carpo na Sanrimoon. 14 yung count ng air vents niya. Pero, malalaking air vents mga ka-bike bros. Pupuntahan naman natin ngayon yung paddings nila mga ka-bike bros. Tingnan natin kung gaano ba sila ka-well padded mga ka-bike bros. So unahin natin itong padding ng Giro Isod. So i-check natin yung pads niya mga ka-bike bros. So ito yung padding mga ka-bike bros ng Giro Isod. So kung mapapansin nyo, very well padded naman siya sa loob. At yung padding niya, ang ganda ng kulay din mga ka-bike bros, no? In fairness, kulay gray, hindi lang siya kulay black na Tapos check nyo yung pads niya. As you can see, siya, mukha siyang quick drying kasi may kita nyo may mga pores. Ayun, may mga butas yung kanyang padding. Yan, air cool, yan. Makikita nyo yung padding niya din. Mahaba naman yung mga padding niya, maabot hanggang dito sa likod. So, yun yung padding nitong Giro Isod, mga ka-bike bros. Dito naman mga ka-bike bros sa padding ng Sanrimoon
TT38 Carpo. Check naman natin yung paddings nito. So, sabi ni Sanrimun, yung paddings nila ay merong Ionic Plus. So, yung Ionic Plus na yan mga ka-bike bros, no? Ang sabi doon ang sabi ng manufacturer, yung Ionic Plus na yan, yun, na-avoid daw niyan yung build up ng bacteria tsaka odor dito sa loob ng helmet mga ka-bike bros. And upon checking naman, ang kapal din ng padding nito mga ka-bike bros, no? Yan, sobrang kapal din ng mga padding nito. So, yan. So, very well padded naman siya. Actually, hanggang dito sa pinaka niya. Yung pinaka-adjustment niya dito, may padding pa siya dito, mga ka-bike bros. Yan. So, very well padded din itong Sanrimun helmet na ito. At syempre mga ka-bike bros, punta naman tayo sa straps na itong mga helmet na ito mga ka-bike bros. Kung ano ba yung mga locking mechanism nila dito mga ka-bike bros, yung chin strap nila. So tara, check natin yung mga chin strap nilang dalawa. Unahin ulit natin itong Gyro Isod mga ka-bike bros. So kung makapansin nyo dito, yung straps niya, color gray, then may logo dito ni Gyro. Then ganito yung style nung lock niya mga ka-bike bros. Yan. Para siyang lock ng mga motorcycle helmet. Yan o. Yan. Tapos parang may fine adjustment ng konti kung gaano kahaba yung insertion na tutugma dun sa sikip. At yan mga ka-bike bros yung chin strap nitong Gyro Isod. Ganyan yung design niya mga ka-bike bros. At saka well secured din. Di basta-basta matatanggal mga ka-bike bros. Yan o. Safe na safe din siya. Tapos pag i-release nyo, ipipress nyo lang din itong red na to. Hard plastic din siya mga ka-bike bros. Yan. Makikita nyo naman agad kung hard plastic. Yung density pa lang, yan, sa pakiramdam pa lang, sa feels. Paka-solid din ang build mga ka-bike bros. At yan mga ka-bike bros, ito naman yung sa Sanrimun. Check naman natin yung niya mga ka-bike bros, yung strap niya. So yan, kung makikita nyo dyan mga ka-bike bros, lock niya mga ka-bike bros. So mag-lock siya or magnetic lock. So yan. So may logo dyan ni Sanrimun. Tapos pag i-release niya yung lock, pag ganun lang, yun. So release niya yung lock. Yan, lock. Yun. Magnetic lock lang siya. So mas madali yung pagtanggal tsaka pagkabit ng lock nito. Kahit pa siguro during ride habang umaandar kayo, kaya nyong i-release itong helmet nyo. Yan, kasi pipipress nyo lang sabay release. Magnetic siya mga ka-bike bros. Yan. So, mas modern yung design ng chin strap netong Sanrimun TT38. So, yun mga ka-bike bros, try natin yung mga actual na, try nating isuot ng actual yung mga helmet para matingnan natin kung paano kinakabit yung mga straps nila, yung mga chin strap nila. So, dito muna tayo sa Gyro Isod, no? So, ito yung strap niya, mga ka-bike bro. So, yan. So, insert nyo lang dito. Para siyang strap nung, chin strap ng mga motorcycle helmet. Yan. So, may click. So, may option ka kung gaano siya kasikip. Then, kung gusto mo medyo maluwag, pwede mong i-release ng gano'n, no? Yan. So, gano'n. So, very safe din yung kanyang strap, yung chin strap niya. Solid na solid din. Hindi din basta-basta mababaklas siya, mga ka-bike bros. Then, dito naman sa Sanrimun TT38, check naman natin yung kanyang chin strap mga ka-bike bros. Ang bilis, di ba? Ang bilis lang ni-release. Isang daliri lang, okay? So, ito yung chin strap na itong Sanrimun TT38. Ayan, ito yung strap niya mga ka-bike bros. And then, pop lang in place mga ka-bike bros, magnetic. Then, pag i-release nyo siya, press, then release. Ganun siya kadali mga ka-bike bros dito sa Sanrimun TT38 mga ka-bike bros. Yan. Pero yun nga lang, it's a bit bulky kasi nga may kita nyo yung magnetic mechanism niya dito, medyo malaki, no? Para kayong merong dito, may mic kayo dito na dala. Pero okay lang yun, no? For the feature, extra feature na ganun, sulit na yan. One finger release, oh. See? So, that's how easy, no? To lock and unlock this helmet. Yan. So, yan mga ka-bike bros, yung mga straps na itong mga helmet na to mga ka-bike bros. At yun mga ka-bike bros, punta naman tayo sa fit system ng mga helmet na to mga ka-bike bros. So,
So, unahin ulit natin itong Gyro Isod, mga ka-bike bros. So, ito yung lock system ng Gyro Isod, mga ka-bike bros. Ito ay Rock Lock Sport, kung tawagin nila. So, yan. So, ito medyo rubber yung texture nitong knob na to. Then, yung ano lang, yung usual lang na, na fit system ng mga helmet. So, yan. Iikot mo lang. Yan. Clockwise and counterclockwise. Kung gusto mo luwagan, kung gusto mo sikipan, clockwise, yan mga ka-bike bros. So mapapansin nyo yan. So ang ganda ng fit niya mga ka-bike bros. Pag hihigpitan nyo siya mga ka-bike bros, clockwise lang. Yan. So ang ganda ng fit niya, no? Mararamdaman mo talaga humihigpit dito hanggang harap, hanggang dito sa likod. Hindi lang dito sa likod yung humihigpit. Buong head circumference mo, nararamdaman mo na kumakapit yung helmet. Talagang sobrang snug niya sa ulo mo. Yan. So, yan yung Rock Lock Sport ni Gyro Isod. Yan yung fit system niya mga ka-bike bros. Then, ito naman mga ka-bike bros, yung sa Sanrimon TT38. Ang tawag naman ni Sanrimon sa locking system nila ay HDPE fit system. Yan. So, okay. So, compared kay Gyro Isod, mas snug yung Gyro Isod compared dito kay Sanrimon. Medyo nararamdaman ko lang yung adjustment banda lang dito sa likod. Pero dito sa harap, wala akong masyadong nakikitang movement ng fit system niya. More on dito lang sa likod, mga ka-bike bros. Unlike kay Gyro Isod na buong ulo mo, mararamdaman mo talaga na humihigpit. So yun mga ka-bike bros, punta na tayo sa weight mga ka-bike bros. So timbangin natin itong dalawang helmet na to mga ka-bike bros. Tignan natin kung sinong pinakamagaan sa dalawa na to mga ka-bike bros. So yun mga ka-bike bros, unahin natin itong Gyro Isod. Check natin yung weight niya mga ka-bike bros. 262 grams itong Gyro Isod mga ka-bike bros. So sabihin na natin itong tag, i-minus na natin ng 2 grams yan. So mga around 260 grams itong helmet na to. So yan yung Gyro Isod. Yan yung weight niya. Then check naman natin itong Sanrimon. Kita nyo na kagad yung weight difference. Kaya ramdam ko din talaga na mas mabigat talaga itong Sanrimon TT38. Kita nyo, 327 grams mga ka-bike bros. So, medyo malayo yung weight difference nila, no? So, almost 50 grams. Gyro Isod, ang weight niya is 260 grams. While dito kay Sanrimon TT38 Carpo, ang weight niya is around 327 raw weight na yun mga ka-bike bros. So, mas magaan itong Gyro Isod compared dito kay Sanrimon. Try naman nating suotin itong dalawang helmet na to. Syempre para makita nyo yung design, no? Pag suot natin siya sa ulo natin. Parehas nating i-test to. 360 mga ka-bike bro. So tara, unahin natin itong Gyro Isod. Yan mga ka-bike bros, punta na tayo sa pricing mga ka-bike bros ng mga helmet na to. Itong dalawang helmet na to, naglalaro lang naman yung price range nila around 2,000 pesos, 2,000 to 2,500 pesos. Itong Gyro Isod, nabili ko to online ng 2,100 pesos. May mga promos na din kasi yon, tsaka discounts. Ito naman si Sanrimon, kuha ko din siya ng mga ganong price din, around 2,000 pesos. So, yung price range nila hindi nagkakalayo. Kung sa tingin nyo, ano yung sa tingin nyo mas okay na helmet, no? Weight and fit system, panalo itong Gyro. Then, ito naman si Sanrimon naman, chin strap, yung magnetic, panalo yun, no? Pero yung downside naman dun, syempre, nagbigay siya ng additional weight dun sa helmet. Yun yung downside nito. Pero, yun nga, yung magnetic lock niya, napakagandang feature niya mga ka-bike bros, modern na modern. Then, isa din sa nagustuhan natin dito kay Sanrimon, yung design ng helmet niya. Modern na din yung design niya mga ka-bike bros. So nasa inyo na yan mga ka-bike bros. Tingin nyo yung pinaka the best sa dalawa na to. So yan mga ka-bike bros, yung link ilalagay ko sa description below. So yan mga ka-bike bros, no?
Kung nakatulong sa inyo yung vlog natin for today, itong pag-compare natin sa dalawang napakagandang helmet na to mga ka-Bike Bros, don't forget to hit like and subscribe mga ka-Bike Bros at i-hit nyo na yung notification bell mga ka-Bike Bros at see you on our next vlog mga ka-Bike Bros. Peace out!